Sa ating pong mga buhay, nakakaranas po tayo ng iba't ibang mga pagsubok na sumusubok po talaga ng ating tibay, ng ating tatag sa buhay at maging ng ating pananampalataya po sa Panginoong Hesus. Nakaka-relate po ba kayo? Meron po ba kayong naranasan o nararanasang pagsubok na para po bang tinetest din po ang ating faith sa Panginoong Hesus? Kaya nga po, mahalaga po na laman din po ng ating panalangin na sana po, anuman po ang mga pagsubok na ating pagdaanan, ay huwag po tayong bumitaw sa ating Panginoon. Sa halip, sa toughest times po ng ating buhay, ay mas kumapit po tayo sa Kanya ng mahigpit. Kaya usapang pagkapit po tayo sa Panginoon, ang ating pong tema sa ating munting exhortation ay pinamagatang 1, 2, 3. Ka-faith lang. Yan. Kapit lang po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At usapang faith po tayo, magkaroon lang po tayo ng ilang review. Ano nga po ulit ang faith o sa Tagalog ay pananampalataya, pananalig? Basahin po natin ng Hebrews 11 verse 1, 1, 2, 3. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po yung malinaw po na definition ng faith. Naalala ko po sa Sunday School, ang tinuturo po sa aming formula ng faith, may dalawa raw po itong pangunahing elemento. Una po, paniniwala at pangalawa po ay pagtitiwala. At pag pinagsama mo raw po yung dalawa na yan, yun po yung pananampalataya. So yung unang sangkap po ng pananampalataya o faith ay yung paniniwala o belief. Sabi po sa unang part ng Hebrews 11:1, katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. So pag sinabi pong faith, ang una po nating ginagawa ay tayo po ay naniniwala, tayo po ay tiyak, tayo po ay confident na kung ano man po yung hope natin sa Panginoon ay Kanya pong gagawin. Na mangyayari po ang ating mga ipinapanalangin kung ito po ay kalooban ng Panginoon. So, paniniwala po ito sa mga kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. So, yun po yung unang bahagi ng pananampalataya, paniniwala. Pero para makumpleto po ang faith, doon naman po papasok yung pangalawang sangkap, yung pagtitiwala o trust. Ito po yung hindi na lang po paniniwala po sa kayang gawin ng Panginoong Hesus. Ito rin po ay pagtitiwala kahit sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi nga po sa pangalawang part ng Hebrews 11:1, paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang lalim po ng term, ang bigat ng term, paninindigan, tatayuan, panghahawakan, pagtitiwalaan. Kahit yung mga hindi natin nakakita. Ang Diyos hindi po natin nakikita ng literal, di ba po? May mga panalangin na hindi po natin nakikita ang sagot. May mga hinihingi po tayo inaasahan sa Panginoon pero hindi po natin nakakita na ibinibigay sa atin yun ng Diyos. Pero kahit man po gano'n ang sabi, ito ay paninindigan pa rin kahit sa mga bagay na hindi nakakita. Hindi na nakakita o hindi pa nakakita. Yun daw po yung faith, paniniwala at pagtitiwala. Ang ganda po ng formula, no? Ito po ay katiyakan sa ating mga inaasahan at paninindigan kahit sa mga hindi natin nakakita. Yung faith po ay nagtuturo sa atin na maniwala, halimbawa po, maniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. No po, yun yung inaasahan natin, ang Diyos ay magpapagaling. Pero ang mas malalim po kahulugan ng faith ay hindi na lang paniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. Siyempre, yung pagtitiwala na He will do it. Kahit hindi po natin nakakita, hindi natin naranasan. And even, hindi po talaga natin marireceive yung healing dahil tayo po ay naninindigan sa Panginoon. Tayo po ay magtitiwala pa rin na siya ay nagpapagaling kahit hindi niya ako pagalingin. Yung ganun po. Naniniwala ako sa Panginoon na He will provide yung kailangan ko. Pero kung hindi ko man yun makita o ma-receive sa paraang gusto ko, hindi ibig sabihin nun, hindi nagbibigay ang Diyos. Naninindigan ako, nagbibigay pa rin ang Diyos. Nananalangin ako, inaasahan ko gagawa si Lord ng miracle sa situation ng family namin. Pero kung hindi ko man yun makita sa paraang nais ko o sa panahong kailangan ko, paninindigan ko pa rin na ang Diyos, He's in control, mahal niya pa rin ako at ang pamilya ko. Yun po yung magandang kahulugan ng faith. Katiyakan at paninindigan
sa kung sino ang Panginoon kahit hindi natin ito laging nakikita sa paraang nais nating makita o maranasan. So yun po yung pananampalataya. At ang paalala po sa atin, tayo po ay dapat kumapit sa ating mga pananampalataya. Napakahalaga po na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mabuhay ng kumakapit sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang sabi po sa Hebrews 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kaya po, sa paglapit natin sa Panginoon, dapat buo po ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. At para po magtuloy-tuloy po ang pagka-faith natin sa Lord, ilang mga paalala po, no? Paano nga po ba tayo mananatiling nakaka-faith sa ating Panginoon kahit marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok? Una po, syempre, usapang isip, magkaroon ng faith-filled mind. Punuin daw po natin ang ating isip ng faith. Alam po natin na napaka-powerful po ng ating mga isip, hindi po ba? No po? Kapag po hindi natin naingatan ng ating isip, dyan po nagsisimula ang pagdududa, ang kawalan ng pananampalataya. Dyan po nagsisimula tayong makonsume ng mga kaisipan na maaari po magpababa ng tiwala natin sa Panginoon. Kaya mahalaga, binabantayan po natin ang mga isip natin. Sabi nga po sa Romans 12:2, di ba po, para malaman at magawa natin ang kalooban ng Diyos, dapat magbago na tayo ng isip. Dapat hindi na tayo mag-isip gaya ng pag-iisip ng mga nasa mundo. Dapat daw po magkaroon ng pagbabago ng isip, renewal ng ating mga minds. Sabi po sa 2 Timothy 1 verse 7, tayo daw po ay tumanggap ng espiritu na nagbibigay ng power, ng love at ng sound mind. Ang ganda po na sa King James Version ang ginamit ng term sound mind. So, tayo po kaya nating magkaroon ng sound mind, ng maayos, disiplinadong pag-iisip dahil tinanggap na po natin yung Holy Spirit. Kaya possible po na i-train natin ang ating mga minds na magbago, maging positibo, manampalataya, alisin ang pagdududa, maniwala sa mga imposible. No po? Kaya i-train po natin yung ating mga minds. At para po tumaas ang faith natin using our minds, tanggalin po natin yung mga thoughts po, yung mga ideas po na maaari mag-cause ng ating pagdududa, masyadong kalungkutan, o kaya po pagkatampo sa Panginoon, paglayo sa Panginoon. Sabi nga po 2 Corinthians 10 verse 5, bihagin daw po natin yung mga kaisipan, yung mga thoughts para sumunod sa kalooban ng Panginoon. At alam po natin, kalooban po ng Panginoon for us to walk by faith and not by sight. To walk by faith and not by our feelings po, no? Kaya nga po, kailangan po, sabi po doon, ay bihagi natin yung mga thoughts, disiplinahin natin yung thoughts natin. Kapag hindi po yan magdulot ng pananampalataya sa Panginoon, i-rebuke natin yan in Jesus' name. Isuko natin yan sa Panginoon. At sa halip po, ang punuin po natin sa ating isip, sabi nga po ni Pablo sa Philippians 4 verse 8, 1, 2, 3, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. At para mangyari po yan, wala na pong ibang number 1 na panggagalingan kundi ang Word of God. Kaya maganda po, punuin natin ang ating isip ng Word of God. Umaga, tanghali, gabi, magbabasa, makikinig kahit nasa biyahe, habang naliligo, makinig po ng audio Bible, ng mga videos, preaching of God's Word. Punuin po natin ang ating isip ng mga faith-filled thoughts and ideas para po yung kumalat sa buhay natin, pananampalataya natin. At pangalawa po, magkaroon ng 1, 2, 3, faith-filled words. Tandaan po natin, no, ang mga salita po ay napaka-powerful. Sabi nga po sa Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Sobrang powerful po ng ating mga salita na pwede po siya magdulot ng pagpapala o ng sumpa. Pwede po siya maging blessing o maging burden. No po, pwede siya maging encouragement or discouragement. Pwede po siyang maging source ng hope o kawalan ng hope. So, napaka-powerful po na ating word. Sineselyuhan po ng ating mga salita kung ano po yung ating pinaniniwalaan. Kaya naingatan po natin ang ating pananalita. Kaya maganda po mga kapamuso, to increase our faith, tulungan po natin yung mga salita natin is full of faith. Kung ano man po yung mga salita na magiging source po o declaration ng ating kawalan ng pag-asa, paniniwala, ay wag po nating sasabihin. Halimbawa po, iwasan po natin sabihin na wala, imposible na to. O kaya hindi na ako magbabago.
Hindi na yan magbabago. Naku, mukhang wala na mangyayari. Wala na, hanggang dito na lang tayo. Hindi na matutupad yung pangarap natin. No po, hindi na magbabago ang sitwasyon, hindi na siya gagaling. Iiwasan po natin yung mga ganong pagpapahayag po dahil parang sineselyuhan po natin yung ganong belief. Ganon, nalilimitahan po natin yung kakayahan ng Panginoon na kumilos at gumawa ng himala sa ating mga buhay po. Sa halip po, punuin natin ating mga salita ng mga salitang nagpapatibay, puno ng love and grace, hope sa Panginoon. Kung may mga pagkakataon man po na hindi natin maiwasan na magsalita ng according sa reality natin, pwede naman po natin siyang balansihin according sa faith natin. Halimbawa, ang hirap ng sitwasyon, wala kaming pera, parang hindi na kami makakaahon sa hirap, pero ako ay nananampalataya na ang Diyos kaya niyang baguhin ang aming buhay sa kanyang takdang panahon. Pwede pong sabihin natin na hindi na nagbabago yung family namin, hindi na nagbabago yung tatay ko kahit anong gawin ko, pero naniniwala ako na kung loloobin ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang tatay ko. Yung mga ganun po, let us speak faith po. At huling-huli, syempre po, alam po natin, sabi po sa James 2:26, faith without works. Yes, tama po. Ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Patay tayo dyan po talaga. Po? Iba po yung may faith tayo sa isip, naniniwala tayo at nagtitiwala sa isip, sinasabi natin yon. Pero iba rin po kapag wino-work out natin iyon. Tinatrabaho po natin iyon. Na kumikilos po tayo ayon po sa ating pinapaniwalaan at pinagtitiwalaan. Na ginagawa natin yung part natin. Hindi lang po si Lord yung gagawa ng part niya na tayo rin po kikilos. Halimbawa po yung mga estudyante, ang kanyang pananampalataya, makakapagtapos siya ng pag-aaral. Di tatrabaho din po siya, bukod sa siya ay nag-iisip at nagsasalita at nananalangin, siya rin ay mag-aaral ng mabuti. So yung mga nangangarap po magkaroon ng career promotion, bukod po sa pananalangin, syempre mag-excel din po, tatry din mag-excel sa work. Naghahanap ng trabaho, di ba po, hindi makahanap ng trabaho, pero mananampalataya, tatrabaho rin, mag-a-apply. Di ba po, kung ano man yung mga posibilidad na ma-apply, gagawin niya. Magiging desperado siya, di ba po? Gagawin niya yung part niya. Sa business po, di ba po? Iba po yung may faith tayo na maglalagaw ang ating business. Iba rin yung ginagawa natin yung part natin. Mag-aaral tayo, paano magpatakbo ng business, di ba po? Etc. Ganon din po sa talents. Ang faith natin, gumaling tayo sa ganitong talento. Mag-aaral po tayo. Ito try natin yung ating mga sarili. Sa relationship, ganon din po. Hindi lang po natin pinapag-pray na sana maging okay na kami ni mama, maging okay na kami na magkaibigan. Tatrabahuhin din po natin yun, di ba po? Gagawa po tayo ng hakbang, tayo yung unang mag-reach out, mag-humble down, kakausap, at iba pa po. At ganun din po, kung pinapag-pray natin ang kaligtasang spiritual o revival ng mga mahal natin sa buhay, bukod po sa pananalangin para rito, tayo rin po ay a-action, di ba po? Mag-iimbita tayo, mangungulit tayo, mag-share tayo ng Word of God, tsatsagain po natin. Doon po nagiging kumpleto at buhay ang ating pananampalataya. At kasama rin po sa action, sa work na kailangan natin gawin sa faith natin, kung may mga dapat po tayong bitawan, ay bitawan po natin. Kakapit lang po tayo sa Panginoon at yung mga dapat bitawan ay bitawan, kagaya ng pride of life, di ba po, ng mga duda. Bitawan po natin ating mga fears. May mga comfort zone na kailangan po nating bitawan at alisan. May selfishness po na kailangan nating i-let go. Mga bitterness natin, mga trauma natin na kailangan nating i-let go para po makakilos ng unlimited ang power ng Panginoon through our faith. Dahil wag po nating mamaliitin ang kayang gawin po ng ating pananampalataya at pagkapit sa ating Panginoong Hesus. Ang favorite ko po na kayang gawin ng pagkapit sa Panginoon ay ang kanyang kakayahang gumawa ng himala. Faith in God produces miracles. Ang pagkapit po sa Panginoong Hesus, ang pananatiling nananampalataya sa Kanya ay daluyan ng maraming mga himala. Amen po ba? Kaya nga po tinawag na himala dahil Diyos lang ang kayang gumawa. Ito po yung mga pangyayari, kaganapan na hindi kayang gawin ng tao. Ito po yung sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 19:26 na ito imposible to sa tao pero posible to sa Diyos. Because with God, all things are possible.
Yun po yung kaya nating maranasan, pwede nating maranasan kung patuloy po tayong kakapit sa ating Panginoong Jesus. Faith in God produces miracles. Mula sa mga maliliit, parang maliliit na mga himala, hanggang sa mga malalaking himala ng buhay, mararanasan lang po natin ang mga yan kung pangahawakan po natin at pagtitiwalaan, paniniwalaan ng Panginoon hanggang dulo. Kasi ang realidad po, marami pong mga mananampalataya ng Panginoon ang hindi po nakaka-receive ng miracle kasi po, parating pa lang yung milagro o binubuo pa lang yung milagro, bumitaw na po sa Panginoon. Kaya mga kapamuso, huwag po tayong bibitaw sa Panginoong Yesus dahil sa Kanya lang po natin mararanasan ang lahat ng uri, sukat, disenyo ng himala po na pwede nating maranasan sapagkat sa Kanya po na makakagawa na higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa Kanya lang po mararanasan ang mga ganito. Kaya sa Kanya lang din po tayo dapat kumapit ng desperado na po sa Panginoon lamang po. Meron po ba kayong pinapanalangin na tao, bagay, sitwasyon, pangyayari na sa tingin niyo po ay imposible? Meron po ba kayong inaasahan mula sa Panginoong Hesus na gagawin niya ng makapangyarihan? Ito po yung best time na tayo po ay kumapit po sa Kanya. Sapagkat sabi niya po sa Hebrews 11:6 sa bandang dulo, siya po ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Nagagantimpala po ang Panginoon sa mga kumakapit sa Kanya hanggang dulo. Kaya lagi po maging prayer natin na punuin po tayo ng pananampalataya na ating Panginoong Hesus. I-consume niya ng faith ang ating mga buhay. Nang sa gayon po, hindi na lang tayo magkaroon ng faith-filled lives, kundi magkaroon din po tayo ng miracle-filled lives. Kaya nga, praise God po, no? Sa mga himala na nakapangalan sa atin, na pwede nating ma-receive, ma-deliver sa ating mga bahay at buhay, kung tayo po ay magiging matyagang kumapit sa ating Panginoon. No po, patotoo lang po sa ating pagtatapos. Salamat po sa Panginoon sa iba't ibang mga himalang ginagawa niya po sa atin. Mula sa mga maliliit, kasi nakaka-amaze din po yun kahit yung mga small miracles, alam mo yun yung mga maliliit na bagay na hindi mangyayari kung hindi nakialam ang Lord. Naalala ko po, no, na nag-set up po kami ni na Jonah ng media booth natin 2 Saturdays ago. Siyempre, bagong setup po ng church, ang gulo ng lahat. Tapos naalala ko po yung laptop po na ginagamit sa live stream, sabi ni Jonah, paulit-ulit daw pong nag-hang, nagka-crash. To the point mo na ilang ulit din sinabi ko sa kanya, sige, patayin mo na lang, reset mo, restart mo, ganyan. Pero naglolo ko pa rin po. Magagabi na. Sabi niya, ayaw daw po talagang gumana. Kaya sabi ko sa kanya, sige, patayin mo na lang muna, 10 minutes. So, pinatay niya po. Parang, nakaramdam po ako ng paano kaya ako ipag-pray ko kaya? I-declare ko kaya ito in Jesus' name. Kasi nagmamadali po kami noon parang tagal lang 10 minutes. Kaya po naalala ko po, pumunta po ako dun sa laptop. Tapos pinatungan ko po ng kamay yung laptop. Sabi ko, in Jesus' name, gumana ka. Panginoong Yesus, kung kalooban niyo po na gumana ito ngayon, pagganahin niyo po ito in Jesus' name. Tapos, pinatungan po natin ang ating kamay, iba't ibang part ng laptop at sinabi in Jesus' name, gumana ka. So pagbukas ko po ulit ng laptop, prepared naman po ako na hindi siya gumana. Hindi dahil nagdududa po ako, pero naintindihan ko po na may mga times hindi talaga pinapagana ni Lord yung ilang mga bagay kasi may iba siyang gusto iturong technique or bagong learning. So okay lang po. Pero nung time na yun, pagbukas po namin ng laptop, hindi na po siya nagloko. At ang bilis nakakonekta ng mga camera, ng mga audio. Kaya sabi ko, wow, ang liit lang nun. Pero si Lord lang ang nakagawa nun. Yung kasama po natin, churchmate po natin, yung kanyang kapamilya ay na-diagnose ng tumor. Ang laki po talaga ng tumor sa kanyang katawan. Kaya nga po ang advice ng doktor is pumunta sa ibang hospital para i-tumor test siya, i-cancer test siya. Kung makikita niyo po yung sitwasyon ng kanyang kapatid, talagang iisipin mo malalang sakit siya eh. Pero nagulat po kami nung dinala sa ibang ospital, ang sabi, hindi na daw tumor, hindi tumor, kundi nana na lang. Nana, kung iisipin mo, tumor yun na potential may cancer. Pero naging nana na lang. Imagine nyo po, at nag-negative pa sa cancer, knowing na nasa dugo nila yung may cancer. Himala po ng Panginoon, nasan dun yung faith? Kasi po yung ating churchmate na kapatid ay hindi tumigil sa pananampalataya sa Panginoon. At pinagpasakop niya po sa Panginoon yung milagro. At nakita po namin, nagulat kami, naging nana na lang yung tumor.
Bagamat ipag-pray pa rin po natin yung healing niya, no? Pero kumbaga nakaalis na dun sa pinaka nakakatakot na stage. Salamat po sa Panginoon. Nitong Monday lang po, out of nowhere, may pumunta pong mag-asawa sa ating church. Sila po ay kaibigan ni Tita Tess, isa po sa mga church leaders natin, pero matagal na pong patay si Tita Tess, nasa piling na po ng Panginoon. Ito po mag-asawa na to, hindi po talaga natin to kilala ng personal, hindi tayo talaga close, ganyan. At parang ilang taon na po, nung huli silang nakadalaw sa church, buhay pa po si Tita Tess. Pero nagulat po tayo, no, tinignan ng church building, at pagkatapos, sabi, sasagutin na po nila yung mga bintana at yung pagpapagawa ng pinto. More than 100,000 pesos po yun. Isipin natin, paano nangyari yun? Kasi po may himala. Kasi may mga kasama po tayo na nananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Nananalangin, nag-aayuno, nagbibigay din ng kanyang bahagi. At nagtatanim din, kumukontak sa mga tao. At nakita po natin, patikim ng Diyos, may hinaplos po siya. Di ba po? Milagro po iyon. Kaya mga kapamuso, huwag po tayong mawawalan ng pananampalataya. Hanggang sa dulo po, maniwala at magtiwala po tayo sa Panginoon. At masasaksihan po natin ang kamangha-mangha niyang kapangyarihan to do the impossible. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos ng himala, sa pangalan ni Jesus at sa biyaya ng Banal na Espiritu, patuloy niyo pong buksan ang aming isip at puso sa pananampalataya sa inyo. Pataasin mo po ang level ng faith and obedience namin sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon po, kami po ay magkaroon ng lifestyle ng worship, ng faith at ng miracles. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Mahimalang buhay mga kapamuso.